Hinamak na manugang. Kabanata 871. Tumango si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala. Para sa kapakanan ng pamilya Chin, ibabalik ko ang kanyang bangkay sa pamilya Chin. Tinaas ni Chin Lei ang kanyang kilay at tumayo sa gilid. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Nakita ni Chin Liwesi na tapos na ang tubig at ang kanyang katawan ay nababalot ng kawalan ng pag-asa. Lumuhad siya sa lupa at umiyak. I was wrong. I am willing to give you all my property. Nakikiusap ako kay Mr. Dixon na iligtas ang buhay ng aso ko. Huwag mong banggitin ang salitang aso. Insulto yan sa mga aso. Tinapakan ni Alex Dixon ang likod ng kamay ni Chin Liwesi at malamig na sinabi, nakakalungkot talaga para sa Chin family na magkaroon ng scam na tulad mo. Ngayon, tutulungan ko ang Chin family na linisin ang kalat. Pagkasabi niyon ay tumapak siya ng malakas. Biglang nagpakawala si Chin Liwesi ng malungkot na sigaw habang nadurog ang buong palad niya. Si Alex Dixon ay hindi natinag. Ang talampakan ng kanyang sapatos ay nakadikit sa kaliwang kamay ni Chin Liwesi. Umagos ang dugo mula sa ilalim ng kanyang sapatos. Ito ang maduming kuko. Ngayon pa lang, gusto pa niyang hawakan ang mukha ng asawa. Itong kamay, punyal ngayon. Habang nagsasalita si Alex Dixon, muling itinaas niya ang kanyang paa at tinadyakan ng malakas ang putol na palso ni Chin Liwesi. Si Chin Liwesi ay nagpakawala ng isa pang nakakapandamdam na sigaw. Nagdilim ang paningin niya, at muntik na siyang mawala ng malay sa sakit. Naramdaman ni na Albert Liwes, Shu Fugi, at ang iba pang nakatayo sa tabi niya na namamanhid sa kanilang mga anit. Nagulat din si Helena na nakabitin sa ere. Hindi pa nila nakita si Alex Dixon na napakalupit at walang awa. Ang mga mata lang ni Shu Shanshan ang lumiwanag nang makita niya ito. Nang walang awa na tinapakan ng kanyang bayaw si Chin Liwesi, siya ay ganap na cool at gwapo. Si Jane Liwes ay may mabait na puso. Sa sandaling ito, malamig din ang tingin nito sa kanya nang walang sinasabi. Ngayon lang, talagang binyantaan ng lalaking Chin na ito ang kanyang asawa at gusto pa niyang patayin ang kanyang anak. Ang ganitong uri ng karumal-dumal na krimen ay hindi mapapatawad. Ang kaliwang kamay ni Chin Liwesi ay naipasok na sa isang meat patty. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang kanang palso na parang fountain. Maraming bali sa kanyang katawan. Nakahiga siya sa lupa sa bingit ng kamatayan at patuloy na sumisigaw. Dixon. Alex Dixon, huwag mong kalimutan na miyembro ako ng Chin family. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka patatawarin ng Chin family. Ganun ba? Napangiti ng mahina si Alex Dixon. Natatakot ako na may nakalimutan ka. Nakahanap talaga si Chin Yihai ng pagkakataon na lasunin ang matandang master sa araw ng piging ng kaarawan ng matandang master. Ang pinagmula ng lason ay sa iyo. Lalaking gustong pumatay ng napakadaling Panginoon. Ikaw. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Chin Liwesi. Ang kanyang mukha ay naging maputlang puti na may swoosh. Sabi niya sa nanginginig na boses, paano mo nalaman? Umisi si Alex Dixon, ano? Sa tingin mo ay ginawa mo ito nang walang nakakaalam. Kung hindi dahil sa iyong pinsan na si Chin Yue, matagal ko nang inilantad ang maruming pakikitungo mo at ni Chin Yihai. Sa isang iglap, ang mga mata ni Chin Liwesi ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Akala niya ay walang kamali-mali ang bagay na ito at walang makakaalam nito. Hindi niya inaasahan na matagal na pala itong napansin ni Alex Dixon. Hindi nakakagulat na kailangan niyang patayin siya ngayon. Nakuha na pala niya ang ebidensya. Sinabi ni Chin Lei mula sa gilid, Senior brother, sasabihin ko sa pamilya Chin ang tungkol sa lason ni Chin Liwesi. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya Chin, si Chin Liwesi ay matatanggal kaagad sa Chin family. Aalisin siya ng lahat ng ari-arian at karapatan sa mana at hindi na makakabalik sa pamilya Chin. Pinsan, mangyaring magmakaawa sa akin. Nawalan na ng pag-asa si Chin Liwesi. Patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha habang nakaluhod siya sa lupa at humihingi ng tulong kay Chin Lei. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Alex Dixon. Maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa kay Chin Lei. Hindi ka miyembro ng Chin family. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Malamig na sinabi ni Chin Lei, bukod dito, kahit na miyembro ka ng Chin family,
hindi ka karapat-dapat para sa Chin family para sa paggawa ng walang kahihiyan at napakasamang bagay. Umisi si Alex Dixon at lumingon kay Jane Lee West para tanungin siya. Asawa, ipapaubaya ko sa iyo ang Chin kung paano mo siya hahaharap. Ito. Sandaling natigilan si Jane Lee West at mukhang problemado. Bagamat kinasusuklaman niya si Chin Lee Wesi, hindi niya alam kung ano ang gagawin kung talagang gusto niya itong harapin. Hindi niya mabito si Chin Lee Wesi. Ngunit hindi niya masabi na gusto niyang patayin si Chin Lee Wesi gamit ang isang kutsilyo. Nang si Jane Lee West ay nasa dilema, biglang tumawag si Xu Shanshan, brother, dahil biniti ng lalaking Chin na ito si Tia Xu, pagkatapos ay babalikan niya ang pabor gamit ang isang ngipin. Ilok ang lalaking Chin na ito ng gutom, aso at bitiin din siya sa hangin. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Hindi niya talaga inaasahan na ang batang babae na ito, na mukhang buhay na buhay, ay makakaisip ng ganoong masamang ideya. Hindi. Natakot si Chin Lee Wesi nang marinig niya yon. Siya grated kanyang ngipin at sinabi, Alex Dixon, kung mayroon kang mga prinsipyo, bigyan ako ng isang mabilis na kamatayan. Mga prinsipyo. Nagtataka na tanong ni Alex Dixon, bakit ko sasabihin ang tungkol sa mga prinsipyo sa isang halimaw na katulad mo? O tama, ang mga hayop ay marunong magpasalamat, ngunit ikaw ay mas masahol pa sa mga hayop. Pagkasabi nun ay nag-wave na siya ng kamay. Ang ilang mga miyembro ng espesyal na puwersa ay agad na sumugod at mabilis na ibinitin si Chin Lee Wesi. Sa gitna ng isang malaking kulungang bakal. Ibaba mo ako, hanggang kailan mo ako gustong bitin? Sigaw din ni Helena. Siya ay binitin ng matagal. Wala talagang pakialam si Alex Dixon tungkol dito. Sino ang nakakaalam kung sinasadya siyang guluhin ng batang ito? Noon lamang kinawayan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hiniling sa mga tao na ibaba si Helena. Gusto niyang parusahan si Helena. Kung hindi dahil sa itinaya ni Helena ang kanyang buhay para protektahan ang kanyang anak, hinayaan niyang hangdito si Helena hanggang madaling araw. Nakatali na si Helena at paralisado sa lupa. Mabilis na sumugod si Albert Lewis at ang iba pa at ay nalalayan si Helena. Ewo. Kasunod ng sunod-sunod na nakatutuwang tahol, 12 ng mga gutom na asong lobo na may pulang mata ang ikinulong sa bakal na kulungan. Si Chin Lee Wesi, na nakabitin sa bakal na kulungan, ay naging napakasarap sa kanilang mga mata. Isa-isang ng mga asong lobo na binuksan ng kalahating taas ng isang tao ang kanilang mapupulang mata, inilabas ang kanilang matatalas na ngipin, at tuwang-tuwang sumugod. Si Chin Lee Wesi ay natakot, at pilit niyang pinaliit ang kanyang mga paa. 3 araw at 3 gabi na niyang ginawang gutom ang mga asong lobo. Siya ang orihinal na nagpapalaki sa kanila upang kainin si Alex Dixon, upang kagatin si Jane Lee West hanggang mamatay, at upang parusahan ang bata sa kanyang tiyan. Hindi niya inaasahan na ito pala ang gagamitin sa kanya sa huli. Gayunpaman, ang mga asong lobo sa ibaba ay nabaliw na dahil sa gutom, tumatahol ng baliw habang sila ay sumusugod. Agad na kinagat ng asong lobo ang guya ni Chin Lee Wesi. Ang matatalas ng ngipin nito ay parang mga talam dahil agad nitong pinunit ang isang malaking piraso ng karne. Ang kanang binti ni Chin Lee Wesi ay agad na naging madugong gulo. Napasigaw siya sa sakit, at puno ng mga bituin ang kanyang mga mata. Ang amoy ng dugo ay lalong nagpasigla sa iba pang mga asong lobo, at sila ay tumalon ng mas baliw. Si Chin Lee Wesi ay lubos na natakot sa kanyang talino. Takot na takot siya kaya nawalan siya ng kontrol sa sarili, at madumi ang kanyang pantalon. Tulong. Mr. Dixon, nagkamali ako. Please put me down. I am willing to be your slave. Please spare my dog life. Sa gitna ng nakakalokong tahol, tinakpan ni Alex Dixon ang mga mata ni Jane Lee West at binuhat siya pahiga. Asawa, alis na tayo. Hayaan mong tumakbo ang halimaw na ito sa sarili nitong landas dito. Okay. Tumango si Jane Lee West na may pulang mukha at isinandal ang ulo sa balikat ni Alex Dixon. Kahit anong mangyari, alam niyang darating ang kanyang asawa para iligtas siya. Ay nalalayan si Helena ni Albert Lee West at napahiga papunta sa sasakyan. Gusto niya noon na pag-alitan si Alex Dixon. Sino ang humiling sa basurang ito na dumating ng huli at maging sanhi ng pagkakabit sa kanya ng mahabang panahon?
Gayunpaman, nang makita niya ang eksenang binasag ni Alex Dixon ang palso ni Chin Liwesi at malupit siyang tinapi, natakot siya na halos naiihi na niya ang kanyang pantalon. Hindi niya akalain na ang basurang manugang na laging pinapagalitan niya ay magkakaroon ng nakakatakot na side sa kanya. Sa sobrang takot ni Helena ay hindi na siya naglakas loob na guluhin pa si Alex Dixon. Kabanata 872. Sa labas, napapaligiran sila ng mga espesyal na puwersa ni Long Tian, 3 palapag at 3 palapag. Ang lahat ng nasasakupan ni Chin Liwesi ay nakaluhod sa 2 hanay sa magkabilang gilid ng kalsada. Nakatali ang mga kamay nila sa likod at mukha silang nanlulumo. Sa oras na ito, lumakad si Han Yun na may taimtim na ekspresyon. Sumulyap siya kay Alex Dixon at nag-alinlangan. Pinasakay ni Alex Dixon si Jane Liwes sa jeep at tumalikod para magtanong, may nakuha ka ba? Saglit na nag-alinlangan si Han Yun ngunit ibinuka pa rin niya ang kanyang bibig. Inusisa na namin siya. Huwag kang magtaka kung marinig mo ang taong nag-utos kay Chin Liwesi na gawin ito. Oo. Tumango si Alex Dixon. Alam na niya ang mangyayari. Sinabi nila na ang utak ay si Dixon Huaiyan. Bamantong hininga si Han Yun at umiling. Hindi niya inaasahan na kapatid pala ito ni Kuya Dixon. Isang away sa pagitan ng wealthy class. Oo naman, walang kulang sa pagdanak ng dugo. Naiintindihan ko, mahinahong sagot ni Alex Dixon. Nahulaan na niya ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilya Dixon. Kung hindi, sa lakas ni Chin Liwesi, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na labanan siya? Nakaupo na si Helena sa jeep. Sumandal siya sa bintana at tumingin ng matagal. Sa wakas, hindi niya ito napigilan at sumigaw. Ang 1 bilyon na inilipat sa Chin Liwesi kanina, mabilis na ilipat ito pabalik sa akin. Ilipat mo lang ito sa aking card. Iniisip pa rin niya ang 1 bilyong yuan na yon. Umiti si Chin Lei at sinabing, huwag kang mag-alala. Si Chin Liwesi ay pinatalsik mula sa Chin family. Ang kanyang ari-arian ay kukumpiskahin din ng Chin family. Sa oras na iyon, ililipat ko ang pera sa account ng eldest senior kuya. Ano? Ilipat mo sa account ko, nag-aalalang sigaw ni Helena, bakit mo siya inilipat? Ito ang pera ko. Sumimangot si Chin Lei at nagkunwaring hindi siya narinig. Tumalikod siya at umalis. Ikaw, bumalik ka. Bigyan mo ako ng pera. Sa sobrang galit ni Helena ay kinalampag niya ang bintana at napasigaw. Ito ay 1 bilyon. Kung nakuha niya ito, mag-aalala ba siya na hindi siya maaaring maging isang mayaman na babae? Tumingon si Alex Dixon at sinulyapan si Helena. Agad na nanigas si Helena sa ere na para bang nataman ng acupoint. Pagkatapos, binawi niya ang kamay sa kahihiyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi ng ahas na gumawa ng isa pang tunog. Natatakot siya na si Alex Dixon ay mabaliw at mabali ang kanyang palso tulad ng ginawa niya kay Chin Liwesi. Nay, huwag mo nang isipin ang pera, reklamo ni Jane Liwes. Siguro hiniram ng asawa ko yun para iligtas ako. How could he have so karaming pera? Umiti si Alex Dixon at sinabing, Miss, may sasabihin ako sayo. I really have so karaming pera. Saglit na natigilan si Jane Liwes at nakangiting tumango. Sa harap ng napakaraming tao. Siyempre, kailangan niyang magbigay ng mukha sa kanyang asawa. Anyway, hindi siya naniniwala na si Alex Dixon ay kukuha ng 1 bilyon ng sabay-sabay. Naisip niya na si Alex Dixon ang tumangging umamin na wala siyang pera sa harap ng lahat, para hindi siya mawala ng mukha. Pagbalik sa villa, ay naalaya ni Jane Liwes si Helena para makapagpahinga. Lumapit si Han Yun dala ang kanyang telepono. Alex, ito ay isang tawag mula sa Dragon Office. Ito ay para sa iyo. Kinuha ni Alex Dixon ang telepono at lumabas ng pinto. Ang pamilyar na boses ni Chief Long ay nanggaling sa telepono. Alex, dapat ligtas ang lahat ngayon. Salamat, Chief Long, sa pagpapadala ng isang tao dito sa oras. Ang kabilang partido ay kontrolado na. Walang nasugatan o nasugatan sa panig na ito. Taos-pusong nagpahayag ng pasasalamat si Alex Dixon kay Chief Long. Mabuti naman. Pinadalhan lang ako ng intelligence officer ng Long Tian Group ng naka-encrypt na email. Sa tingin ko ay may kinalaman ito sa iyo. Kaya naman tumawag ako para sabihin sa iyo. Long Tian, anong problema?
Tumigil sandali si Bureau Chief Long habang naging seryoso ang boses niya. Captain Han mula sa Foreign Ministry, dapat mong malaman na dinala niya ang mga tao sa Yansia para imbestigahan ang Diablo Team, tama ba? Alam ko. Tumango si Alex Dixon. Dinala ni Han Yun ang kanyang mga tauhan kay Yansia upang alisin ang mga club ng Diablo. Kasalukuyan silang naghahanap ng impormasyon. Si Ku Fei ang pinuno ng Dark Group sa Yansia, ngunit naitago na niya ang kanyang sarili nang marinig niya ang balita. Ngayon, buong lakas na naghahanap ng mga pahiwatig ni Han Yun. Sinabi ni Chief Long, nakatanggap lang ako ng email mula sa aking mga tauhan sa US. Ayon sa balita mula sa US, ilang miyembro ng Dark Group ang pumasok sa Yansia. Ayon sa intel, malapit na silang makipag-ugnayan sa mga tao ng Dixon clan ng ilang beses. You mean? Napakunot noo ni Alex Dixon at maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Napabuntong hininga si Chief Long. Sayang na malakas ang anti-trackang ability ng kalaban. Natuntun lang namin sila nung nakipag-ugnayan sila sa Dixon clan pero hindi namin alam kung sino ang kakontak nila. Iniimbestigahan pa namin ang lahat. Ang lakas namin ay ipaalam ko sa kanya, iyo, mangyaring mag-ingat. Salamat, Chief Long. Pasasalamat na sabi ni Alex Dixon, napakahalaga ng impormasyong ito. Kung may makikita akong anumang mga pahiwatig dito, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Inimbitahan lang siyang tulungan ang Longtian team na sanayin ang kanilang mga bagong miyembro at bigyan sila ng isang batch ng Red Fescue wine na nagpapalakas ng katawan. Malaki ang naitulong ni Chief Long sa kanya, anuman ang sitwasyon. Pagkatapos tumawag, tumabi sa kanya si Han Yun, nag-cruise ang kanyang mga braso at nagtanong, Alex, sa yaman at kapangyarihan ng Dixon clan, natatakot ako na mataas ang katayuan mo para makipag-ugnayan sa mga asasi ng madilim na grupo. Tahimik na tumango si Alex Dixon, alam na niya ang nangyayari. Sa kasalukuyan, ang matandang master ni Dixon ay nagpapagamot pa rin sa ibang bansa, at ang maliit na tirahan na si Dixon Shenglan ay abala sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan kasama ang kanyang malaking tiyuhin, si Dixon Yulong. Wala siyang oras para magambala. Para naman kay Dixon Rong, siya ay naging lumpo at dinala pabalik sa pamilya Zhao para magamot. Bagamat napakaplano ni Zhao Su, pansamantala siyang nakipag-alyansa sa kanya, kaya hindi siya magiging tanga para hanapin ang mga tao ng Dark Group para harapin siya at tulungan ang kapangyarihan ni Dixon Yulong. Ang tanging tao na maaaring makipag-ugnayan sa mga nakatataas ng mga Dixon ay marahil ang isa lamang. Lin Huaiyan. Tuldok. Nang bumalik ang grupo sa villa ng Dixon sa isang tahimik na villa sa suburbs ng Yan Capital. Sa marangyang sala, nakaupo si Dixon Huaiyan sa sofa, nakatitig sa malaking screen na nakasabit sa dingding. Sa screen ay isang satellite photo, na nagpapakita ng kasalukuyang sitwasyon ng dogfighting ring. Ang dogfighting ring ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng mga gwardya, at kasalukuyan nilang inaaresto ang mga kaukulang tauhan at naghahanda na dalhin sila para sa interogasyon. Ang site ay isang gulo ng dugo at laman. Ilang nagugutom na baliw na aso ang umuungol at nakikipaglaban upang kagatin ang karamihan. Ang mga gwardya ay may hawak na mga high-pressure water gun, itinataboy ang mga baliw na aso at dinadala ang mga nasugatan sa kotse. Pinindot ni Dixon Huaiyan ang remote control at pinatay ang malaking screen. Parang nawala siya sa pag-iisip. Sa carpet sa harap ng tea table, si Qin Yihai ay nanginginig at nakaluhod. Umiyak siya ng may mahabang mukha, Boss Dixon now. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ba ang kinakatakutan mo? Malamig na itinulak ni Dixon Huaiyan ang kanyang salamin na may gilid na ginto at ngumuso. Si Alex Dixon lang ang nagligtas sa kanyang asawa. Nawalan ako ng maraming lakas tao at 10 milyong dolyar. Wala akong pakialam sa maliit na pera na ito. Pero, namutla ang mukha ni Qin Yihai. Malalaman ito ng Qin family sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, hindi ako mapapatawad ng pamilya Qin. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Qin Liwesi. Natatakot siya na ipatupad ng pamilya Qin ang batas ng pamilya sa kanya. Ang maldita na si Qin Liwesi na ito ay lihim na lumipat sa kanyang likuran. Palihim pa niyang pinakilos ang lakas tao na ibinigay sa kanya ni Dixon Huaiyan.
Ngayon, siya ay dumanas ng mabigat na casualty, at naipadala pa sa hukbo ni Alex Dixon. Sa maliit na ekspresyon, kinuha ni Dixon Huaiyan ang red wine sa coffee table at humigop. Malumanay niyang sinabi, hindi ka ba natatakot na tretuhin ka ng pamilya Chin na parang eksperto? Madali lang ito. Hanggat naging pinuno ka ng pamilya Chin, sino ang maglalakas loob na tumanggi sa iyo? Ang ibig sabihin ni Boss Dixon. Nagliwanag ang mga mata ni Chin Yihai habang itinaas niya ang kanyang ulo. Maging pinuno ng pamilya Chin. Kabanata 873. Ito ang panghabang buhay na hangarin ni Chin Yihai. Tahim siyang nag-opera sa pamilya Chin sa loob ng ilang taon. Nilunok niya ang kanyang galit dahil gusto niyang maging patriarch ng Chin family at iangat ang kanyang ulo. Gusto ni Chin Yihai na maging pinuno, ngunit alam niyang wala siyang kakayahan. Nahihiya niyang sinabi, Boss Dixon, natatakot ako na hindi ako payagan ng Chin family na maging pinuno. Hehe. Bahagyang ngumiti si Dixon Huaiyan at inilagay ang tasa ng alak sa mesa. Casual niyang inutusan ang isang pandak na lalaki sa tabi niya. Aunt Engnon, pwede ba kitang tulungan para tulungan si Chin Yihai? Sa likod ng kanyang sofa, may isang hilera ng masiglang black man na nakatayo sa dingding. Mayroong 7 o 8 sa kanila. Lahat sila ay napigilan ang kanilang espiritual na chi, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng matinding layunin ng pagpatay. Ang isa sa kanila ay isang pandak na lalaki na nakatayo sa gilid. Bahagyang mahina ang kanyang layunin sa pagpatay, at mabilis siyang lumakad ng may paggalang at yumuko kay Dixon Huaiyan. Masyadong magalang si Boss Dixon. Talagang gagawin ko ang lahat para tulungan si Chin Yihai. Basta, isa lang. Natigilan si Chin Yihai. Kahit na pinadalhan siya ni Dixon Huaiyan ng isang piling mandirigma, ang pamilya Chin ay mayroong mahigit 100 piling mandirigma. Paano nila matatalo? Para bang nakita niya ang pagdududa ni Chin Yihai, huminga ng malamig si Antanren at itinaas ang kanyang mga kamay. Boom! Nasa puso niya ang palad niya. Isang manipis na layer ng hamog na nagyelo ang mabilis na nabuo, at ang temperatura sa hangin ay bumagsak. Wala pang ilang segundo, nabalot na talaga ng manipis na yelo ang mga kamay niya. Ang kapaligiran sa silid ay orihinal na kaaya-aya, ngunit ngayon, ang temperatura ay mabilis na bumaba, at talagang nanginginig kay Chin Yihai. Natigilan si Chin Yihai nang makita niya ito. Hindi talaga siya makapagsalita. Ito ay Mayo, ngunit ang temperatura ay talagang nanginginig sa kanyang mga ngipin sa lamig. Dinampot ni Aunt Eng ang red wine glass sa mesa. May kaluskos na tunog. Ang tasa ng red wine ay mabilis na natatakpan ng manipis na layer ng yelo, at ang red wine sa tasa ay nagyelo din sa isang bloke ng yelo. Pakiusap. Napangiti si Antenon at inabot ang red wine cup kay Chin Yihai. Natigilan si Chin Yihai. Inunat niya ang nanginginig niyang kamay para saluhin iyon. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa red wine cup, naramdaman ni Chin Yihai ang lamig, na para bang may hawak siyang isang bloke ng yelo. Ito ba ang espesyal na epekto? Tinitigan ni Chin Yihai ang ice cube sa tasa at laking gulat niya kaya hindi siya makapagsalita. Kahanga-hanga. Para talagang makapagpatulo ng tubig sa yelo sa isang iglap. Ang gumagana ito ay sadyang lumalaban sa langit. Sa sandaling ito, napangiti si Dixon Huaiyan, ngayon alam mo na ba? Ang Mr. Anteng na ito ay dating sikat na miyembro ng International Association of Superpowered Individuals. Ang mga miyembro ng asosasyon ay nilagyan ng mga espesyal na kakayahan o cultivator. Kahit sino sa kanila ay maaaring magpasakop sa iyo ang pamilya Chin. Si Chin Yihai ay nanginginig sa pananabik. Sa tulong ni Anteng Ren, ang mga katulong ng Chin family ay mga dekorasyon lamang. Paano kung mataas ang kanyang martial arts? Marunong lang sila sa fist at leg martial arts pero itong Antenon ay may espesyal na teknik. Salamat, Boss Dixon. Si Chin Yihai ay walang katulad na masaya. Talagang walang kahihiyang lumuhad siya sa lupa at yumuko ng 3 beses kay Dixon Huaiyan. Tumawa ng malakas si Dixon Huaiyan at sinabing, isa lang ang kondisyon ko. Pagkatapos mong maging pinuno ng Chin clan, dapat kang magpasakop sa akin. Gusto ko ng higit sa kalahati ng bahagi ng Chin Group. Mula ngayon, ang Chin family ay magiging isang basalyo ng pamilya Dixon at makinig sa aking mga utos.
Walang problema, walang pag-aalinlangan na sagot ni Chin Yihai. Upang gawing basalyo ng pamilya Dixon ang buong pamilya, ang ganitong uri ng nakakahiyang kalagayan ay hindi kailanman tatanggapin ng ibang pamilya. Gayunpaman, walang pakialam si Chin Yihai. Hanggat sila ay maaaring maging patriarch ng Chin family, ang kanilang pamilya ay magagawang baguhin ang mga pagbabago. Paano kung umaasa sila sa pamilya Dixon? Mayroong maraming mas maliliit na pamilya na nakikipagkumpetensya upang maging isang aso ng Dixon family. Hindi nila maaaring samantalahin ang pagkakataong ito. Nang makitang sumang-ayon si Chin Yihai, tumango si Dixon Huaiyan bilang kasiyahan. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang pamilya Chin ay malapit na sa Su family. Dati, sinubukan niyang mag-extend ng olive branch sa Su family at gusto niyang makatrabaho si Su Qingcheng. Sa hindi pagkakataon, hindi siya inilagay ng Su family sa kanilang mga mata. Lalo na si Su Qingcheng, si Alex Dixon lang ang inaalala niya. Ang pagpayag sa Chin family na sumuko sa kanya ay katumbas ng pagputol ng braso ng Su family, na isang malaking dagok sa kanilang sigla. Bukod pa rito, may pangmatagalang layunin pa rin si Dixon Huaiyan. Matapos niyang talunin sina Alex Dixon at Dixon Shenglan, gusto pa rin niyang sirain ang Su family, Jiang family, at iba pang malalaking pamilya. Hanggat hindi sila kabilang sa Dixon family, lahat sila ay sisirain niya. Ang kanyang layunin ay hayaan ang Dixon clan na monopolyo ang buong bansa at maging isang hindi matitinag na konsorsyum. Ang ibang mga pamilya ay maaari lamang gumapang sa ilalim ng kanyang mga paa at humingi ng awa. Tuldok. Pamilya Chin. Tuldok. Ito ang nangyari. Iniulat ni Chin Lei ang lahat ng nangyari sa dogfighting ring kay Old Man Chin ng detalyado. Natigilan lahat ang iilang matatanda sa sala matapos marinig ang sinabi niya. Sa isang taimtim na ekspresyon, napakunot ang noo ni Old Man Chin at bumuntong hininga, hindi ko akalain na lilito ang ganoong karumal-dumal sa aking pamilya Chin. Isa itong kahihiyan sa pamilya Chin sa loob ng 100 taon. Nasaan si Chin Liwesi? Malamig na tanong ni Chin Yue. Ni Chin Lei, nakagat siya ng ilang asong lobo at malubhang na sugatan. Dinala siya ng mga pulis. Pagkatapos niyang gumaling, siya ay tatanungin. Kasuklam-suklam, bumantong hininga ang isang elder ng Chin family at sinabing, talagang sinubukan niyang lasunin at patayin ang matandang master sa piging ng kaarawan ng matandang master. Old Man Chin, ito ay isang hindi matapat na anak. Dapat siyang paalisin sa pamilya Chin. Nang matandang Chin sa malalim na boses, si Chin Liwesi ay lumabag sa sinabi nilang alituntunin ng pamilya ng Chin clan. Ang kanyang krimen ay hindi mapapatawad. Dapat siyang paalisin sa Chin clan. At tawagan si Chin Yihai. Ang bagay na ito ay hindi maaaring walang kaugnayan sa kanya. Tumango si Chin Lei at sinabi kay Chin Yue, pinsan, tapos magsalita na ako tungkol sa bagay na ito. Ipauubaya ko na sa iyo ang iba. Aalis muna ako. Kailangan pa niyang bumalik sa Dragon Sky Group at iulat ang bagay sa Dragon Office. Okay. Komplikado ang ekspresyon ni Chin Yue pinapanood si Chin Lei na umalis. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay iniulat ni Chin Lei, na itinuring na basura ng pamilya Chin. Palagi niyang nararamdaman ang pagkakakilanlan ni Chin Lei ay hindi kasing simple ng playboy na anak ng Chin clan. Gayunpaman, dahil napakaraming bagay ang nangyari, wala siyang oras para tanungin si Chin Lei. Pagkaalis ni Chin Lei, malakas na hinampas ng matandang Chin ang mesa. Siya ay umungal, tawagan ang lahat ng mga tao ng Chin family dito. Kapag dumating si Chin Yihai, magsasagawa tayo ng panloob na paglilitis laban sa kanya. Nang makitang galit na galit ang matandang Chin, hindi nang ahas ang mga katulong na mag-antala at mabilis na hinanap si Chin Yihai. Old Master, balita ko hinahanap mo ako. Kasunod ng mapagmataas na panunuya, isang figure ang pumasok mula sa pintuan ng bulwagan. Tumangala si Chin Yue at agad na nanlamig ang kanyang magandang mukha habang pinapagalitan, Chin Yihai, ikaw at si Chin Liwesi ay talagang nagsabuata na lasunin ang matandang master sa birthday banquet. Dapat kang magbigay ng paliwanag para sa bagay na ito. Paliwanag, narito ako ngayon para magbigay ng paliwanag. Walang takot si Chin Yihai habang naglalakad pasulong na nakatalikod sa kanyang mga kamay,
Matandang Qin, ang posisyon ng patriarch ng Qin clan na kinauupuan mo ay dapat sa akin. Ngayon, hihilingin ko sa iyo na bumaba at ibalik ang posisyon ng patriarch sa akin. Mapangahas. Ang isang junior ng Qin clan sa tabi niya ay agad na umungol ng galit, Qin Yihai, ipakita mo sa akin ang kanilang paggalang. Bago siya natapos sa pag-ungol, lumingon si Qin Yihai at tumingin sa isang payat na lalaki sa tabi niya. Agad namang humakbang pasulong ang lalaking iyon at hinampas ng palad ang hangin. Agad na naramdaman ni Qin Yue ang isang matinding malamig na hangin na dumadaloy patungo sa kanyang mukha, humihik sa kanyang magandang mukha hanggang sa ito ay masakit at hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang junior ng pamilyang Qin na nagsalita kanina ay talagang nakahandusay sa lupa, walang hininga. Higit pa rito, siya ay talagang na-freeze sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Kabanata 874. Nagbago ang mga mukha ng lahat ng angkan ng Qin sa bulwagan nang tumingin sila sa itim na lalaking iyon sa tabi ni Qin Yihai nang may takot. Bigla ding lumamig ang temperatura sa kwarto. Ikaw, sino ka? Napag-alitan si Qin Yue na may malupit na tono at itinaas ang ulo para titigan si Qin Yihai. You scum, nakahanap ka talaga ng taong marunong ng evil arts para patayin ang mga tao ng Qin clan. Huminga ng malamig si Qin Yihai. Qin Yue, ipinapayo ko sa iyo na magpakita ng paggalang kay Master Anteng. Kasing dali ng paghiwa ng mga melon at gulay para sa kanya na sirain ang buong Qin clan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ikaw ay kapaki-pakinabang, ikaw ay magiging isang patay na tao ngayon. Habang nagsasalita siya ay winagiwi niya ang kanyang kamay. Sa isang segundo, 40 hanggang 50 lalaki na nakasuot ng itim na suit ang tumakbo mula sa labas ng pinto at pinalibutan ang mga tao na parang mga tigre na nakatingin sa kanilang biktima. Nasaan ang mga bantay ng Qin family? Sigaw ni Qin Yue. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga walang kwentang gwardya ng Qin family? Tumawa ng malakas si Qin Yihai, matagal na silang binugbog ng mga tauhan ko. Kung hindi ako nagkakamali, naging mga bangkay na sila. Galit na galit si Old Man Qin kaya namumula ang kanyang mukha. Sinabi niya sa malalim na boses, Qin Yihai, ano ang sinusubukan mong gawin sa pagdadala sa iyong mga tauhan para durugan ang Qin family ngayon? Ikinalat ni Qin Yihai ang kanyang mga kamay at sinabi na may inosenteng mukha, Old Master, gusto ko lang bawiin ang pag-aari ko. Maaari mo na akong ibigay sa akin ang sulat mula sa patriarch ng Qin clan. O kung hindi, patayin ko ang Qin. Ang mga nagpapasakop sa akin ay uunlad at ang mga sumasalungat sa akin ay mamamatay. Masisira. Galit na galit si Qin Yue kaya namutla ang kanyang mukha, paano nahuhulog ang Qin clan sa mga kamay ng basurang tulad mo? Haha. Umiti si Qin Yihai nang walang pakialam. Nagkibit balikat siya. Pinsan, kung papagalitan mo pa ako, wala na akong pagkakataon sa mangyayari. Nagplano na akong ibigay kay Boss Dixon bilang laruan pagkatapos kong mamuno sa Qin family. You can consider it as me nagpapakita ng paggalang kay Boss Dixon. Ano? Aling Boss Dixon? Ang magandang mukha ni Qin Yue ay namutla, at isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ngayon, si Qin Yihai ay talagang nagdala ng mga tao at pumasok sa kanyang bahay nang walang takot. Nakapatay pa siya ng napakaraming tao mula sa pamilya Qin. Anong uri ng misteryosong puwersa ang umalulay sa kanya mula sa likuran? Pwede ba? Ito ang Dixon family sa Yan Capital. Tumawa ng malakas si Qin Yihai. Enough nonsense. Old Man Qin, ibibigay mo ba ang posisyon ng patriarch o hindi? Ano? Si Qin Yue ay natigilan at ang kanyang isip ay nasa gulo. Talagang nakipagsanib puwersa siya sa Dixon clan. Paano naging posible iyon? Alam ba ito ni Alex Dixon? Hindi ko ibibigay ang pamilya ko sa isang tulad mo. Galit na sinabi ng matandang Qin, ang pamilya Qin ay hindi masisira ng hamak na tulad mo. Matanda, kung tumanggi ka sa isang toast, kailangan mong uminom ng forfeit. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yihai, at inutusan niya si Antenan, atake. Isang tenan ang agad na humakbang pasulong, at ang 12-12 ng mga lalaki sa likod niya ay umungal din habang sila ay umaarangkada. Protektahan ang matandang master.
Malamig na saway ni Qin Yue. Buong lakas na sumugod ang pamilya Qin at ang mga security guard sa hall. Isang bangkos ng basura, labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Isang tenant ang sumangot sa pang-aalipusta at paulit-ulit na winawagayway ang kanyang mga kamay. Habang winawagayway niya ang kanyang mga kamay, sunod-sunod na umalangaw ang hiyawan ng mga miyembro ng pamilya Qin sa silid. Ang mga security guard na tinamaan ng hangin ng palad niya ay pawang pinalipad at grabing nilalamig. Isang batang Qin na kabataan ang kumuha ng bakal na tubo at hinampas ang likod ni Anteng. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang isang layer ng malabong puting chi mula sa katawan ni Antenen. Agad na pinalipad ang binatang iyon at bumagsak ng husto sa lupa. Basura. Isang teng ang umiwas sa kanyang harapan at sinipa ang binata sa dibdib. Puff. Namumungay ang mga mata ng binata at tumalsik ang bibig ng dugo. Muli siyang sinipa ng isang tenant, na pinalayo ang binata ng 3 hanggang 4 na metro. Noontog siya sa pader ng malakas. Malaking dugo ang naiwan sa puting dingding. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Nabali ang lahat ng buto ng binata. Nakahiga siya sa lupa na parang puti, dumudugo ng husto. Namula ang mga mata ni Qin Yue nang makita niya ang malupit na pagkilos ni Antenen. Napatay at nasugatan niya ang marami sa mga juniors ng Qin family. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at marahas siyang sinaway. Qin Yihai, nagdala ka ng mga tagalabas para patayin ang pamilya Qin. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Pagganti. Malamig nang umiti si Qin Yihai. Ang alam ko lang ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga malalakas. Qin Yue, dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Kapag napagod si Boss Dixon sa iyo, ipapadala ka niya sa overseas brothel at hayaan ang mga lalaki na magkaroon ng sapat na kasiyahan. Ikaw. Galit na galit si Qin Yue at bakas ng takot ang sumilay sa kanyang puso. Ngayong naging napakabagsik ni Qin Yihai, kahit na ang kanyang sariling mga kadugo ay maaaring pumatay sa kanya sa sakit. Siguradong hindi niya ito hahayaang magsaya. Kung pwede lang. Nandito si Alex Dixon. Ang kaisipang ito ay biglang pumasok sa isip ni Qin Yue. Sa sandaling ito, isang matanda na sigaw ang narinig. Yue. Bumalik sa katinoan si Qin Yue at nakitang hinawakan ni Antenan ang matandang Qin. Ang 2 security guard na nakatayo sa tabi ni Old Man Qin ay namatay ng malungkot sa lupa. Puno ng dugo ang kanilang mga katawan at may patong ng hamog na nagyelo sa kanila. Maging ang kanilang dugo ay nagyelo. Namumula ang kanyang mga mata habang sumisigaw, "Bitawan mo si Lolo." Malamig na sinabi ni Qin Yihai, "Matanda na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibibigay mo ba ang selyo ng pamilya ng Qin family o hindi?" Ba! Ang matandang lalaki na si Qin ay dumura ng isang bibig ng dugo at sinabi habang nanginginig, "Hindi ito ibibigay ng pamilya Qin sa isang hamak na tulad mo." F-sick. Agad na nagalit si Qin Yihai. Naglakad siya pasulong at sinampal si Old Man Qin ng 100 beses. Sumigaw siya, "Ibigay mo o hindi." Nagalit at nasaktan si Qin Yue nang makita niyang sinampal ni Qin Yihai ang kanyang lolo nang walang pakialam sa matanda at bata. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Qin Yihai, tao ka pa rin ba?" Ilang kabataang lalaki mula sa pamilyang Qin ang sumugod sa pintuan. Nang makita nila ang kanilang lolo na binugbog, ang lahat ng kanilang lakas ng loob ay sumabog, at sila ay umungal habang sila ay sumugod patungo sa Qin Yihai. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim na nakadamit ang sumugod at iniwagayway ang kanilang mga bakal na tubo, at marahas silang binugbog. Nakahandusay sila sa lupa na may mga bali ng buto sa buong katawan. "Hindi mo naman ibibigay di ba?" Mabangis na sinabi ni Qin Yihai, "Gusto kong makita kung gaano katigas ang iyong mga lumang buto." Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kanang palso ni Old Man Qin at pinaikot ito pabalik. Tipa. Agad na nabali ang kanang palso ni Old Man Qin. Tumagos pa ang kanyang mga buto sa kanyang balat, at umagos ang dugo. Lolo. Naging itim ang paningin ni Qin Yue, at halos himatayin siya. Gayunpaman, kahit nabali ang kanyang braso, nagngangalit si Old Man Qin ng kanyang mga ngipin at hindi gumawa ng ingay. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para maglabas ng ilang salita.
Kasuklam-suklam, scam, F***sake, napakatigas ng mga buto ng matandang ito. Binigyan ni Qin Yihai si Old Man Qin ng isang malakas na sipa, dahilan para mapaupo siya sa lupa at lumuwa ng isang subo ng dugo. Sinulyapan niya si Qin Yue at malamig na sumigaw, "Matanda, hindi ka natatakot sa kamatayan. Ipakikita ko sa iyo kung paano namatay ang paborito mong apo. Ikaw, anong gusto mong gawin?" Nagulat si matandang Qin at napasigaw sa sakit, "Huwag mong hawakan si Yue." Ikinaway ni Qin Yihai ang kanyang kamay at hinayaan ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na hawakan si Qin Yue. Sabi niya na may nakakatakot ng ngiti. "Pinsan, itong matandang ito ang tumangging ibigay ang ulo ng pamilya. Huwag mo akong sisihin. Bastard, bitawan mo ako." Buong lakas na nagpupumiglas si Qin Yue, at ang kanyang mga mata ay namula sa galit. Mariin siyang sinampal ni Qin Yihai, at casual na humawak ng punyal. "Old thing, pag hindi mo iabot, ilang beses kong puputulan ang mukha ng apo mo." Pumuti siya. "Lolo, huwag kang mag-alala sa akin." Bago pa matapos magsalita si Qin Yue, itinaas ni Qin Yihai ang kanyang kamay at nahulog ang kutsilyo. Sa isang iglap, tinaga niya ang isang sugat sa mukha nito. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ang mukha ni Qin Yue at isang pulgadang haba ng sugat ang naputol ng matalim na talim. Ang kanyang balat at laman ay gumulong at bumuhos ang dugo. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Isa lang ang nasa isip niya. Nasira ang mukha niya. Tapos na. Si Qin Yue ay labis na natakot. Karaniwang gustong-gusto niyang maging maganda, ngunit ngayong sira na ang kanyang mukha, katumbas na iyon ang pagnanais niyang mamatay na siya. Kabanata 875. Sa isang malamig na ngiti, casual na dumampot si Qin Yihai ng isang lata ng asin at iwinisik ito sa sugat sa mukha ni Qin Yue. "Pinsan, disinfect ka." Kaagad, nagpakawala si Qin Yue ng nakakasakit ng pusong sigaw. Pakiramdam niya ay nasunog ito ng sulfuric acid at halos himatayin siya sa sakit. Tumulo ang luha sa mukha ni matandang Qin habang sumisigaw ito ng may nanginginig na boses, "Tumigil ka, hindi mo ba gusto ang selyo ng pamilya Qin? Ibibigay ko ito sa iyo. Hinayaan mo si Yue. Matanda, dapat ay alam mo na ito ng mas maaga." Tumawa ng malakas si Qin Yihai. Tumulo ang luha sa mukha ni matandang Qin, at nahihirapan siyang sinabi, "Ang selyo ng pamilya ng Qin family. Para sa iyo." Pagkatapos niyang magsalita, iniabot niya ang susi sa bodyguard at inutusan itong kunin ang selyo ng pamilya. Maya-maya, maingat na dinala ng bodyguard ang isang sandalwood brocade box palabas ng bahay. Puno ng pananabik ang mukha ni Qin Yihai. Inip niyang binuksan ang brocade box at kumuha ng itim na token. Sa sobrang tuwa niya ay namula ang mukha niya. Ito ang bagay na pinangarap niya. Sa family seal na ito, siya na ngayon ang patriarch ng Qin clan. "Ha, na may nasasabik na ekspresyon, biglang itinaas ni Qin Yihai ang selyo ng pamilya at sumigaw sa grupo ng mga tao mula sa Qin clan, "Mula ngayon, ako, si Qin Yihai, ang patriarch ng Qin clan. Kung sino man ang lakas ng loob na suwayan ang aking utos, sila ay mapapaalis kaagad sa Qin family." Namumula ang mukha ni matandang Qin habang bumagsak siya sa lupa. "Lolo." Sumunod si Qin Yue at tumingin sa putol na braso ng kanyang lolo. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Si Qin Yihai ay nasa mataas na espiritu. Pumunta siya sa harap ng karamihan at malakas na sinabi, "Ngayon, bilang patriarch ng Q family, mag-aanunsyo ako ng ilang bagong pagsubok. Una, lahat ng angkan ng Qin ay dapat na walang kondisyon na sumunod sa pinuno ng pamilya at bilangin ang kanilang mga ari-arian. 60% ng mga ari-arian sa ilalim ng pamilya Qin ay dapat ibigay sa akin para sa pag-iingat. Pangalawa, ang linya ni Qin Tiancheng ay lumabag sa mga alituntunin ng pamilya at natiwalag sa pamilya Qin. Pangalawa, ang linya ni Qin Tiancheng ay lumabag sa mga alituntunin ng pamilyang Qin at natiwalag sa pamilya Qin. Hindi na siya babalik sa pamilya. Tungkol naman sa kanyang apo, si Qin Yue, parurusahan ko siya. Pangatlo, mula ngayon, hindi na makikipagtulungan ang pamilya Qin sa Su family ng Yan Capital. Lahat ng miyembro ng Qin family ay tapat sa Dixon clan, Dixon Yan, Young Master.
Makinig sa kanyang mga utos. Sa sandaling ipahayag ang tatlong pagsulat nito, ang mga tao ng Qin clan na pumuno sa bakuran ay agad na sumabog. Maraming matatanda ng Qin clan ang galit na nagprotesta at patuloy na nagmumura. Ang matandang Qin ay si Qin Tiancheng. Kung si Qin Yihai ang naghiganti sa kanyang pamilya nang sila ay itaboy sa Qin family, at hinayaan lamang si Qin Yue na manatili, halatang gusto niyang ibigay siya kay Dixon Huaiyan bilang regalo para paglaruan siya. At ang huling tuntunin ay gawing alipin ng pamilya Dixon ang lahat ng miyembro ng pamilya Qin. Saglit, lahat ng miyembro ng pamilya Qin sa bakuran ay galit na galit. Fuck, hindi tayo tinuring ni Qin Yihai bilang tao. Gusto niyang maging aso tayo ni Dixon Huaiyan. Hamak na nilalang, maaari bang ang ating Qin clan ay tapos na ng ganito? Mas gugustuhin ko pang mamatay na nakatayo kaysa lumuhad sa paanan ni Dixon Huaiyan at humingi ng awa. Si Qin Yihai sa harapan at galit na umungol, tumahimik kayong lahat. Ako ang patriarch. Ang sino mang hindi sumunod sa aking mga utos ay aalisin lahat ng kanilang tumayong ari-arian at itataboy sa pamilya Qin. Pagkasabi nun ay nag-wave na siya ng kamay. Ang 12 ng mga thug na nakatayo sa likuran niya ay agad na sumugod at pinalibutan ang mga Qin clansmen. Galit na tumayo ang isang elder ng Qin clan at itinuro si Qin Yihai at nanumpa, "Pamilyang Qin, bakit may hamak na katulad mo?" Hehe. Sumenyas si Qin Yihai gamit ang kanyang mga mata. Dalawang palakol na lalaki ang humakbang pasulong at hinawakan ang matanda at pinalo. May opinyon pa ba? Mayabang na sabi ni Qin Yihai, na hindi inilalagay sa kanyang mga mata ang kanyang mga angkan. Itong bangkos ng basura, kung sino man ang nang-ahas na hindi makinig sa kanya, papatayin niya sila. Ang karamihan ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang isa ay laban sa mga alituntunin ng pamilya ni Qin Yihai, habang ang iba pang 12 o higit pang mga tao ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa kanya. Bukod sa pag-welcome sa luma at pag-welcome sa bago, ano ang masama kung sumali tayo sa Dixon family sa Yan Capital? Si Old Man Qin ay namumuno sa Qin family sa loob ng maraming taon, ngunit wala siyang nakitang resulta. Mas mabuting hayaan si Qin Yihai na sumama sa amin. Tama, ang bloodline ni Qin Yihai ay ang orihinal na patriarch, at ngayon ay ganap na itong makatwiran. Nagkagulo ang dalawang grupo ng mga tao, at malapit na silang mag-away. Napakalakas ng amoy ng pulver. Tumayo si Qin Yue na may luha sa kanyang mga mata, at sumisigaw ng malakas, "Qin Yihai, ikaw ang kahihiyan ng pamilya Qin sa nakalipas na 100 taon. Ang asong tulad mo na gustong ibenta ang kanyang pamilya para sa kaluwalhatian ay hindi karapat-dapat na maging patriarka ng pamilya Qin." Si Qin Yihai ay labis na nagalit at sumigaw, ibitin siya at kumamo sa kanyang mukha. Paulit-ulit talaga siyang nilalabanan ng babaeng ito. Ngayon, gagamitin niya si Qin Yue bilang halimbawa at papatayin ang manok para balaan ang mga unggoy. "Bitawan mo ako." Buong lakas na nagpupumiglas si Qin Yue, ngunit nakatali pa rin siya sa isang puno ng dalawang malalakas na lalaki. Binigyan siya ni Qin Yihai ng isang sampal sa mukha. "Hiningi mo ito, ngunit tumanggi ka sa toast." Pagkasabi noon ay pinulot niya ang isang punyal at walang pagdadalawang isip na nilalas ang mukha nito. Napasigaw si Qin Yue sa takot at napapikit sa takot. Dalawang linya ng luha ang umagos. Sa oras na ito, biglang bumagsak sa hangin ang isang maliit na bato at tumama sa palso ni Qin Yihai. Si Qin Yihai ay tila nabibigla sa kuryente. Napasigaw siya at nahulog sa lupa ang punyal sa kanyang kamay na may tunog na dang. Isang figure ang tumatalon pababa mula sa dingding at patuloy na dumapo sa lupa. "Sok-sok, Qin Yihai, bihira na akong makakita ng taong walang hiya at walang awa na tulad mo." Humakbang pasulong si Alex Dixon habang malamig ng umuso, hindi ka nakarapat-dapat na tawaging tao. Kahit na ang mga hayop ay alam ang tungkol sa relasyon sa dugo, ngunit wala kang nakikilala sa kanila. Alex Dixon. Nagliwanag ang mga mata ni Qin Yue, na para bang nakahawak siya sa isang straw na nagel iligtas buhay. Sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Dalawang linya ng mainit na luha ang dumaloy sa kanyang magandang mukha. "Paumanhin, natagalan ako." Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo na humihingi ng tawad sa kanya. "Ngayon lang, noong sinaktan ka ni Qin Yihai,
hindi kita nailigtas. Alex, buti na lang andito ka, humihikbi si Qin Yue. Sa sobrang tuwa niya ay nagningning ang mga mata niya. Ang pamilya Qin ay nailigtas. Tumango si Alex Dixon at tumalikod na may taimtim na ekspresyon. Malamig niyang tinitigan si Qin Yihai. Ikaw, bakit ka nandito? Si Qin Yihai ay parang isang takot na ibon, isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Haha, sa tingin mo ba ay maaari kang maging pinuno ng Qin clan dahil nakuha mo lang ang selyo ng iyong pamilya? Umisi si Alex Dixon. Noong nakaraan, hiniling niya kay Han Yu na magpadala ng mga tao upang lihim na subaybayan ang pamilya Qin upang maprotektahan ang kaligtasan ni Qin Yue at ng matandang Qin. Nang dalhin ni Qin Yihai ang mga tao upang pasukin ang tirahan ng Qin, natanggap na niya ang balita at nagmamadaling pumunta. Hindi niya inaasahan na pagdating niya, makikita niya si Qin Yihai na dinadala ang kanyang mga tauhan para bugbugin si Old Man Qin. Noong una, si Alex Dixon ay nagplanong umatake, ngunit pinigilan niya ang sarili sa kritikal na sandali. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para malaman kung sino ang may lihim na motibo sa Qin clan. Sa katunayan, pagkatapos makuha ni Qin Yihai ang selyo ng pamilya, ang Qin clan ay nahati sa dalawang partido. At ang mga taong nakasama ni Qin Yihai ay tumalon din ng walang pasensya. Alex Dixon. Kinagat ni Qin Yihai ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay namumula. Sa tingin mo ba matatalo mo ako dahil sa napunta ka lang sa Qin family? Let me tell you, nananaginip ka. Pagkasabi noon, agad siyang tumalikod at sinabi kay Anteng, Master Anteng, ipapaubaya ko na sa iyo ang batang ito. Hindi na kailangang kawan siya, mas mabuti pa kung siya ay mabugbog hanggang mamatay sa lugar. Patayin siya on the spot. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at nakangiting sinabing hindi ngiti, depende yan kung may kakayahan ka o wala. Abangan, ang susunod na kabanata.